Isang lalaking mukhang si Atori, nasa ibang bansa. Isang jazz musician sa isang banda, pero halatang hindi niya kinakaya ang pressure. Sa gitna ng pag-iimpake, nakita niya ang isang lumang record, isang obra ng taong humubog sa passion niya sa music. Balik sa hotel. Simple ang simula, paghahabol lang ng pusa. Pero sa gulo, may natabig na vase at tumapon ito sa ulo ng manager. Kahit basa na, hindi pa rin natanggal ang apoy sa ulo niya. Ang batang lalaki na may rocket sa ulo ang amo ng pusa na iyon. Pero bago pa man siya makausap ng maayos, dumating ang isang bagong guest, may record o plaka ang ulo. Tahimik, pero may sinabing makahulugan, hindi kailangang habulin ng alagang pusa, babalik ito sa kanya kapag handa na siya. Pinaalala ng manager sa bata kung anong klaseng lugar ang Taso Carey Hotel. At ang sabi ng bata, nakita raw niya ang pusa na iyon bago siya makarating doon. Hinati ang assignments, dinala ni Atori ang lalaking may record sa kwarto niya, habang si Neko naman ay tumutok sa bata. Sa kwarto, na-confirm ng lalaki na mahilig siya sa jazz. May saxophone siya, at sa paghawak pa lang nito, alam mong parte na ng identity niya iyon. Habang tinitingnan ni Atori ang plaka niya, tila may kumurot sa memorya niya. Nang humingi ng pahintulot ang guest na magpatugtog, pumayag si Atori. Pero habang tumutunog ang musika, ramdam mo ang bigat ng reaksyon ni Atori. Sa kabilang kwarto, tinanong ni Neko ang bata kung rocket scientist ba ang magulang niya. Pero sagot nito, bully raw ang nanay niya. Emotional, tumakbo siya palabas, nagtungo sa bar, at doon nakita siya ni Asoto. Ang pusa, laging alerto kapag nandyan si Asoto, parang protector ng bata. Habang nagkakatagpo-tagpo ang mga characters, nabanggit ni Asoto na marunong siya magpiano. Matapos ay tumugtog ang lalaki kasama ang bata para pakalmayin ito. Sabi ni Asoto, siguradong musician ang lalaki. Pero napansin niya, si Atori, parang lutang. Maging si Naruri at Neko, napatingin. Nag-uusap ang dalawang guests. Tahimik, pero ramdam mong may tanong ang bata, nasaan na kaya ang nanay niya? Samantala, kinausap ni Neko si Atori. Napansin niya ang lungkot nito. Sa kwarto ni Atori, pinakita niya ang record, alam niya, ang guest ay si Takashi Ogawa, isang world-famous jazz player. Idol niya.